Hello guys! Hello Pisces! Welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888. This is general reading. So alamin natin Pisces kung anong messages, energy, gabay para sa lahat sa inyo. Okay? So general reading siya. Pwede kang makaresonate. Gamitin mo ang iyong intuition sa panonood Pisces. Okay, Pisces. Tingnan natin, ano ba ang message or vibration, guidance, energy na para sa'yo. In general siya, timeless, pwedeng ngayon or bukas, makalawa, or kung kailan man siya. Okay, first card mo dito, Pisces, is number 3, intention, behind a mask. Dito ay, ang barahang to ay maybe nangyari na, or nangyayari sa ngayon, or maybe darating pa lang. So, you need to be careful kung hindi pa to nangyayari sa buhay mo. But kung nangyari na to, siguro matatawa ka na lang habang nanonood ka sa reading natin sa ngayon. So, yung first card mo dito is behind a mask. Number 3, intention. Nakikita ko sa'yo dito na siguro, if it's past, dun muna tayo sa past maybe may mga tao na pinagkatiwalaan mo, pera, relationship, kwento, sarili mo, lahat ibinigay mo. But behind sa maskara ng pagiging mabuti na ipinakita sa'yo ng mga tao, kasi hindi ka naman magbibigay siguro kung hindi mo nakitaan na mabuti yung pakikitungo sa'yo. 'Di ba? So, dito sinasabi na behind sa maskara ng mga taong ito na nakasalamuha mo sa past, meron palang tao dito na hindi totoo yung pinapakita sa'yo. So, nakikita ko sa'yo dito na yung intention mo maganda. Number 3 yung intention mo dito is makatulong. Nakikita ko yung Pisces na to na umaangat ka sa buhay or umangat ka sa buhay, and yung gusto mo ay sama-sama kayong umangat sa buhay. But the problem is, mayroon talagang mga tao na hindi mo sila kayang dalhin pataas. Okay? Kasi yung mga taong ito ay talagang isinilang sila na negative yung mindset, yung ugali, or kung ano pa man. So, sinasabi ng bara sa'yo na huwag kang mag-alala kasi clear yung intention mo pure intention, pure and clear yung intention mo sa pagtulong, but dahil sa pagtulong na yon, ikaw pa yung naging masama. So, nakikita mo dito yung behind the mask. Sinasabi ng barahan na to na huwag kang mag-alala kasi walang masama sa pagiging matulungin. Yung halimbawa, kung nakatulong ka tapos trinador ka, ninakawan ka, trinador or ninakawan, ano pa ba, binackstab, chinismis, okay lang yan. Just let it go, let it God. Okay? Let it go. Let God do the work para dyan. Okay? Wala ka dyan na dapat na gawin. So, just be silent, be humble, be silent, be low-key. Diba? Parang ganun. So, itong barang to is maybe resonated sa akin kasi parang ganito yung experience ko for the past few weeks or days na marami akong pinagkatiwalaan. Kumbaga, ibinigay ko yung buong buhay ko, yung kamay ko, lahat, daliri ko, 10 mga daliri, kahit na, kumbaga, sinacrifice ko yung own happiness ko just to give them pleasure, diba? I-please mo sila. But, in the long run, may mga tao talaga na hindi mo alam kung inggit sa'yo, or lihim silang galit sa'yo, or inggit, but hindi mo nakita yun kasi pure yung intention mo Kasi pag pure yung intention natin, like ikaw, Pisces, kung pure yung intention mo sa pagtulong, sa pakikitao, talagang hindi mo makikita kung sino yung masama at hindi masama ang ugali. Kasi pure diba? Tignan mo yung mga madre, diba? Ang mga madre, sobrang pure ang kalooban yan Pag lumapit ka sa mga madre, wala kang maririnig sa kanilang magmumura sila, magbabackstab sila sa ibang tao. Kung may tutulungan ka, it's either advices, is konting pera, or kung ano man na pwedeng maitulong sa'yo.
Kasi wala yung, kumbaga kahit gusgusin ka, kahit palaboy-laboy ka, kahit kriminal ka pa, hindi ka i-judge ng madre na yan. So, parang ganon. So, if pure yung intention mo, walang masama na tumulong ka and binackstab ka or trinidor ka. Kasi, kung naniniwala ka sa karma, lahat ng yan ay babalik sa taong gumawa sa'yo. Yung sabi na gumawa tayo ng mabuti, hindi dahil sa gusto nating bumalik ang mabuti sa atin. No. Gumawa tayo ng mabuti kasi yun yung dapat. Diba? Gumawa tayo ng mabuti kasi yun yung dapat eh. Dapat sa atin is mag-spread ng happiness, ng health, and hindi tayo dapat nag-spread ng chismis, ng negativity, ng toxicity kasi devil yun eh. The devil yun eh. So, yung the devil na yan, alam mo yung devil, gustong-gusto niya yan, yung mga taong mahilig mag-chismis, mahilig manira ng tao, ng buhay ng tao. And, papalakpakan ka talaga ng the devil yan. So, sinasabi ng brada sa'yo dito, hayaan mo na yan. Okay? Kasi wala kang magagawa dyan eh. Kahit ano pang ipakita mong maganda, kung talagang masama ang mga ugali ng mga taong yan, just let it go. Okay? Hindi mo obligasyon yon. Although may mga, di ba, meron tayong kasabihan na obligasyon natin yan na i-convert ang taong yan na masama para maging mabuti. But tayo dito sa mundo ngayon, meron tayong free will eh. Di ba? Sinilang tayo na may free will tayo. May karapatan tayong magdesisyon. Kung gusto niyang maging masama siya. Di ba? So, hindi mo na yon problema. So, behind the mask, mag-iingat ka na sa ngayon. Kasi kung yung nangyari yan sa'yo sa past, mangyayari yan sa susunod hanggang sa future mo hanggat hindi ka natututo. Okay? Kasi ganun yan. Mga recurring, mga paulit-ulit na nangyayari sa buhay ng tao. Pat mo, like for example, babae na paulit-ulit siyang nagmamahal, tapos paulit-ulit din siyang niloloko ng iba't ibang lalaki, 'di ba? Kasi hindi siya natututo. But once na natututo na siya, wala nang manloloko sa kanya kasi magaling na siya. Parang gano'n. So, dito sinasabi ng barahan na huwag tayong masyadong magtitiwala, 'di ba? Mag-observe ka muna. Kaso lang, kung talagang pure and clear yung intention mo, hindi mo makikita yun eh. Kasi pag mabuti yung kalooban ng tao, hindi natin nakikita kung ang kausap natin is masama yan or mabuti. Kasi mabuti nga yung nasa loob mo eh. Hindi ka kumbaga magdududa sa kaharap mo na masama yan. Kahit nga kriminal na, di ba? Kriminal na, pagkaharap mo, alam mo na hindi mo dapat siya i-judge kasi hindi mo alam eh, 'di ba? Hindi mo alam yung punot dulo kung bakit siya naging kriminal. So, ganoon talaga. So, dito sinasabi ng behind the mask na yan na sa buhay ng tao, hindi ka dapat nagtitiwala agad-agad. Relationship, trabaho, pera, lalo na sa mga dokumento, paperwork documents, mag-iingat ka sa paghahawak niyan, okay? Sa pagpipirma. Okay. Tingnan natin, Pisces, ang second deck mo. Kumuha tayo dito ng isang baraha din. Okay. Pisces, entrapment. Entrapment is 8 of swords. So, dito, nakikita ko sa'yo dito na huwag kang, like for example, kung past iyan, like, yun, yung paulit-ulit na niloloko ka, paulit-ulit na ini-scam ka, ninanakawan ka, niloloko ka, parang binabackstab ka, tinatrader ka. Just let it go. And 34, wag kang maging bitter. Kumbaga, kasi may mga taong ganun eh. Pag mayroong tao na sobrang, like for example, nung bata siya, nakaranas siya ng financial problems, inapi, parang ganun. And pag nung lumaki siya, it's either naging bitter siya, naging katulad siya ng api sa kanya, or naging mas better siya. Okay? So, ikaw yon, nasa iyo yon, Pisces. Ikaw ang magdedesisyon dyan. But, it's up to you kung may entrap ka sa nangyari sa'yo hindi maganda. Or, magle-let go ka and then just continue your life, spreading good news, spreading happiness, maximize happiness, and minimize sadness. Parang gano'n. Okay? Okay. Thank you. Pisces.
Okay, first two cards natin, Pisces. Sinasabi ng baraha sa'yo na Nine of Wands. Related na naman siya sa past mo. So, nakikita ko sa'yo dito na posibleng may Pisces na nakakaramdam siya ng pagod. Maybe exhausted, drained, wasted yung energy niya just because of past experiences or yung mga tao sa paligid sa current situation niya. Sinasabi ng baraha sa'yo dito, Pisces, na huwag kang matakot. Like, halimbawa, lahat ng tao dito sa mundo, lahat tayo dito may pinagdadaanan na nakakapagod na pangyayari, 'di ba? Walang tao dito sa mundo, kahit sabihin mong milyonaryo, bilyonaryo 'yan, meron yan na pinagdadaanan na nakakapagod sa buhay niya. Walang perfect dito sa mundo. So ikaw, sinasabi ng baraha sa'yo na makinig ka sa sinasabi ng iyong intuition. Sa panahon na pagod ka, sa panahon na feeling hopeless, helpless, and feeling more restricted ka, stagnant ka, just let it go. Magpahinga ka. Okay? Magpahinga. And just pabayaan mo lang na mangyari kung ano yung dapat mangyari. Okay? So, wag mong kontrolin yung sitwasyon. And Three of Swords, tingnan mo. Kasi like for example, if pag nasaktan talaga tayo, syempre iiyak ka, madidisappoint ka. Yung iba literal talaga, pag nasasaktan, nagkakasakit. Okay? So, maybe you're resonated dito sa barahang to na sobra-sobrang pain, 'di ba? Pag trinidor ka ng pinagkatiwalaan mo, binackstab ka, ganyan ganito. Siguro yung iba sasabihin, okay lang, i-chismis niya, ganyan ganito. But may mga tao talaga na yung vibration niya is mabilis siyang masaktan, especially kung trust yung pinag-uusapan dito. So, if you feel sad or feel ano bang pakiramdam mo ngayon, pagod na pagod ka na sa pagtitiwala, just let go, let God, let it flow. Mag-pray ka. Okay? Pray mo dyan sa Panginoon, sa universe, and invoke mo yung angels, archangels, special archangel Michael, na bigyan ka ng protection, healing from Gabriel and Raphael, and then motivation. Okay? Yung Three of Swords na to, lahat ng tao nalulungkot, lahat ng tao nasasaktan. So, just honor your feelings and emotion. So, kumbaga, kung ano yung nararamdaman mo, just feel it. 'Di ba? Huwag mong kimkimin, huwag mong sikilin. Kasi yung iba parang sinisikil nila yan eh. Like, malungkot sila, but they show to other people na masaya sila. Hindi, mali yun eh. Mali yun, maling-mali yun. Kaya nga, 'di ba, nasa Bible yan na everything happens for a reason. There's a time for happiness, there's a time for sadness, ganyan-ganyan. So, kailangan natin na, kumbaga, i-honor yung oras, yung emotion, or kung ano man yan. Okay? And, look, 'di ba? Tingnan mo to. Sinasabi sa'yo ng baraha Pisces na Ace of Wands. So, huwag kang malulungkot. Huwag kang malulungkot. Huwag kang malulungkot kasi parang feeling mo nakakaawa ka kasi tumulong ka. Or maybe gumawa ka ng mabuti, pero ang ibinalik sa'yo ay puro kasamaan. Siyempre, maaawa ka sa sarili mo, magsa-self-pity ka. But no, you don't need to feel that way. Okay? Simple lang, lahat tayo na papagod. But, yun yung sinasabi na huwag kang magiging masamang tao dahil lang sa mga taong naging masama sa'yo. And Ace of Wands, sinasabi ng baraha, be excited. Okay? Be excited, Pisces. Kasi isang exciting na good news ang posibleng darating sa'yo. And there's a justice here. 'Di ba? So, nandito yung Libra energy na justice. I am the law. Parang ganun sinasabi. Ikaw yung batas. And yung justice na to ay sinasabi ng barahan na to na walang makakaligtas sa karma. Walang makakaligtas sa hustisya. Lahat ng sinisend out natin sa universe, lahat ng ginagawa natin sa mga tao, babalik at babalik yan sa atin. Okay? So, it's either good or bad, babalik at babalik yan. So, dito, sa barahang to, sinasabi ng Justice card sa'yo na isang exciting na balita na pwedeng ito na yung karma. Karma doon sa mga gumawa ng masama sa'yo and good karma para sa'yo. So, ibig sabihin yan, kung ibibigay natin ng 100%, 101% sa universe, kumbaga, ang problema mo yan, or kung ano man yung pinagdadaanan mo, ibabalik yan sa'yo ng positive.
Pero kung ikaw yung magte-take ng revenge, no. So, just let it go. Hayaan mo ang universe, hayaan mo ang Panginoon ang gumawa ng paraan para balansehin ang lahat. Okay? Kasi walang makakaligtas eh. Sa either ngayon, masaya sila. Ngayon, masaya sila, but hindi nila alam ang karma. Diba? Nakakatakot yung karma. Kasi pag gumawa tayo ng isa, ang balik niyan, dalawa. Syempre. Diba? So, the Empress, number 3, and then Page of Cups, and Two of Swords. Diba? So, sinasabi ng bara sa'yo dito, Pisces, na huwag kang kumbaga, mag-double, anong tawag doon? Magdalawang isip, okay? Wag kang magdadalawang isip na, kumbaga, okay, naglagay ka ng boundary sa paligid mo doon sa mga taong naka-enkwentro mo na hindi maganda. Naglagay ka ng boundary sa mga taong alam mo na gumawa sa'yo ng masama. But, nandito yung number 3, the Empress, and then Page of Cups, and then Two of Swords. So, sinasabi na, if may mga tao na gustong pumasok sa buhay mo, just to be your friends, to be your allies, or kung ano pa man, tanggapin mo sila. Okay? Kasi ganun eh, hindi tayo dapat maging bitter dahil sa mga taong masasama na gumawa sa buhay natin. Dapat, i-welcome natin yung mga good things kahit may mga nangyaring hindi maganda. Okay? Basta, maglagay ka lang ng boundaries. Ang hindi mo dapat papasukin yung mga taong yon na gumawa sa'yo ng masama. At the same time, yung mga taong konektado doon. Kasi galamay yan eh. 'Di ba? Galamay yan eh. Halimbawa, yung mga taong gumagawa sa'yo ng masama, totally dapat na i-delete mo na yan sa buhay mo. Kasi pag meron ka pa dyan ng chance na makapasok ulit yan sa buhay mo, sisirain at sisirain hanggang hindi ka matututo. Sisirain yung buhay mo eh. 'Di ba? So, Knight of Cups and Ten of Cups. So, sinasabi ng bara sa'yo dito na, wag kang mag-alala kasi siguro sa ngayon nakakaawa ka kasi ginawa mo yung maganda pero binlik sa'yo katraidoran. But okay lang. Kasi Knight of Cups, meron ditong good news. It's either new friendship, new collaboration, new acquaintance, or maybe new relationship ang posibleng papasok sa buhay mo na pwedeng magdala sa'yo ng sobra-sobrang happiness. So, ihanda mo ang sarili mo kasi pwedeng may mga celebration na magaganap, either birthday celebration, wedding anniversaries, celebration of success, celebration of good health, or celebration of victory. Okay? The Devil and Five of Pentacles, sorry. So, these two cards, ang sinasabi ng barahan na wag kang masyadong mag-focus dyan sa mga toxic na tao na yan. Yung mga nangyaring negative, just let it go, okay? Wag ka nang mag-hold back sa past na yan. Kumbaga, isarado mo na, okay? You need to close the door, the past, diba? Yung past mo, saraduan mo na yan, isarado mo na yan, wag mo nang papapasukin pa sila. Kasi, may mas importante kang gagawin eh, 'di ba? So, kailangan mo pang kumayod, kailangan mo magtrabaho ng magtrabaho. Marami kang pangarap sa buhay eh. So, yun yung dapat na bigyan mo ng focus. Yun yung dapat bigyan mo ng energy, ng motivation and determination. Hindi yung mga taong yan na hindi naman makakatulong sa iyo. And yun, sinasabi ng Five of Pentacles dito na kailangan mong mag-focus para hindi ka na makaranas ng paghihirap pinansyal and emotional. So, kailangan, the Devil, Capricorn, sinasabi na umiwas ka sa Capricorn din kasi may mga Capricorn na pwedeng sila yung tagadala ng toxic na kwento, drama, or anything. So, just let it go, let God, let it flow, and God bless. Thank you guys. Bye!